Sana ang tanan ay masaya, masigla, maayos ang kalagayan kahit krisis sa Pilipinas. Lalo na sa ating ekonomiya. Batid natin yung hamon na hinaharap ng Guimaras tulad ng lahat ng iba pang parte ng Pilipinas. Mahal ang presyo ng bilihin, 'di ba? Ay nako, yan talagang lumiliit ang kita. Marami, kagaya ng mga magsasaka at mangingisda, hirap sa araw-araw na hanap buhay. Sa Senado, sa kabila ng mga away, ay tuloy ang trabaho, padayon ang trabaho. Ang dapat tutukan talaga, pagtulong sa mga nahihirapan at naiiwan. Halimbawa, sinusulong ko po ang isang 52.8 billion pesos na supplemental budget para pondohan ng mas malawak ang tulong sa iba't ibang sektor. Kasama na doon, 12 billion pesos subsidy para sa mga driver natin at operator sa public transport sector. Parang nandito rin po sila. At ito, para kompleto yung tulong sa kanila, hindi tingi-tingi para sa mga PUV drivers at operators sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila. May 2.8 billion pesos subsidy sa agrikultura sa mga farmers, fisherfolk, kag agricultural workers. Dapat lang, di ba? Tulong sa pagbili ng mahal na abono, nagmamahal na diesel, at iba pang gastusin sa pagtatanim at sa paglalayag. At yan po mga kasimanwa ay initial na computation pa lamang dahil nung Marso ko pa po final yung bill na iyon. Habang tumatagal yung gera sa Middle East at tumatagal yung oil crisis, dapat lamang lumaki ang suporta sa Guimaras, sa buong Western Visayas, sa buong Pilipinas. Dapat lang, kayong bill na yun para lang sa unang 3 buwan ng gera, nagsimula yan katapusan ng Pebrero, magkakatapusan na ng Mayo, ubos na yung 3 buwan. So, kailangan dagdagan po natin ang suporta sa mga vulnerableng sektor sa buong Pilipinas at partikular diri sa Guimaras. Good news sa mga lolo at lola, naipasa na po natin, at least sa Senado, yung Philippine Geriatric Center Bill na magtatayo ng dedicated government hospital at regional centers para alagaan ng kalusugan ng ating mga senior citizens. Kasama rin pong binabantayan yung implementasyon ng mental health law. Yung batas po na yan, nagre-require ng accessible at dekalidad na mental health care services, lalo na para sa mga kabataan. At yan sa loob at sa labas ng eskwelahan. Para naman po sa ating mga barangay at LGU at SK officials, ipaglalaban natin na gawing prioridad ang mental health services dito rin sa Guimaras. Ipaglaban po natin yan. Tinututukan din po yung implementasyon ng Expanded Solo Parents Welfare Law. Yes, ako man solo mom, so kaisa nyo po ako mga solo parents ng Guimaras. Ito po ay batas na ako po naging author and nagbibigay po ng marami-raming benepisyo sa mga solo parents. Kasama na yung VAT exemption sa ilang mga bilihin para sa mga anak, yung buwan ng 1,000 pesos allowance para sa mga indigent solo parents. At dito naman sa Expanded Solo Parents Welfare Act, may challenge ako ulit at panawagan sa ating mga barangay at local officials na pagtulungan din natin kumpletuhin yung implementasyon nitong Expanded Solo Parents Welfare Act. Tutulong naman ang nasyonal sa ating mga barangay at saka municipality.
Ito kasi para maging epektibo ang mga batas na ipinasa po natin sa Kongreso para talagang magkaroon ng magandang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Kinahanglan yung kooperasyon sa pagitan ng lahat ng antas ng gobyerno kag kooperasyon man ng buong komunidad. And makakaasa po kayo, promise, buo at walang sawang suporta mula sa akin sa inyong mga laban. Bakit? May ilongga kayong kakampi sa Senado na handa laging makinig at makipagtulungan sa inyo. So magkaisa po tayo, sama-sama nating iangat ang bawat isa mula sa krisis. So sa liwat, damogid nga salamat sa inyong atanan. Mabuhay!